Lahat tayo nanood ng Peppa Pig, pero may ilang detalye na tila hindi tugma. Mula sa kakaibang mga patakaran ng mundo hanggang sa misteryosong mga karakter, mukhang may mga tinatago pa ang mundo ni Peppa na hindi natin agad napapansin. Sa episode na The Library, pumunta si Peppa at pamilya para isauli ang libro na 10 taon nakalimutan ni Daddy Pig. Sa loob, naging kakaiba ang mga pangyayari. Sa pader na aklatan ay may malaking poster ni Prinsesa Holly na nakakorona at pakpak na parang sikat na personalidad sa mundo ni Peppa. Nang pumunta si Peppa sa seksyon ng mga bata para pumili ng libro, si Holly na naman ang nasa pabalat. Kahit mag-zoom out ang camera, dumilitaw din si Ben sa poster sa dulo ng pader. Hindi lang ito mga simpleng palihim na detalye. Malinaw ang mga parangal sa mundo ni Peppa at hindi lang doon natatapos. Sa Once Upon a Time, nagbabasa sina Peppa at George ng kwento kung saan kasama si Prinsesa Holly. Sa World Book Day, nakita ni Peppa ang isang librong may diwata na kamukha ni Nanny Plum. May pakpak, wand at lahat. Kaya sa gitna ng mga poster, kwento at diwata, malinaw na pwedeng magsama sa isang mundo sina Peppa Pig at Ben at Holly. Ano makikita sa zoo? Maraming hayop. Sino ang tagapag-alaga sa zoo ng bayan ni Peppa? Sina Ginoong Leon at Binibining Buwaya. Sandali, pag-isipan natin ito. Isang zoo na may maraming nilalang ay inaalagaan ng 2 mandaragit, isang leon at isang buwaya. Bakit kaya ang dalawang mahilig sa karne ang ginawang tagapamahala ng zoo? Ang pagtatalaga ng ganitong responsibilidad sa 2 hayop na natural na kumakain ng iba ay nagdudulot ng mga tanong tungkol sa kung paano gumagana ang mundo ni Peppa. Mapapaisip ka talaga sa hiring process sa zoo na yon. Intriga din ang misteryo sa mundo ni Peppa Pig. Anong kinakain ng mga kumakain ng karne? Sa isang mundo kung saan ang mga hayop ay naglalakad at nagsasalita na parang tao at namumuhay na magkasama, ano nga ba talaga ang nasa mga plato nila? Kunin mo na lang si Dr. Bear bilang halimbawa. Ang mga oso ay ilan sa pinakamalalaking kumakain ng karne sa kalikasan. Kapag nagkasakit si George Pig at dumalaw si Dr. Bear, ano kaya ang nasa isip niya? Sa bahay ng maraming cute at matatabang baboy, siguradong malaking oportunidad yon. Nandun siya para mag-diagnose ng sipon at nariyan naman si Ginoong Lobo na nakatira sa bahay na dinisenyo ni Daddy Pig. Nagkaroon pa tayo ng mabilis na pagbanggit sa 3 munting baboy sa episode na yon. Isang kwento kung saan ang tanging layunin ng lobo ay kainin ng mga baboy bilang hapunan. Sa episode na ang munting bangka, habang magkasama sina Daddy Pig at Ginoong Lobo sa bangka, pabirong sinabi ni Ginoong Lobo kung gaano siya nagugutom. Talagang nagugutom na ako ngayon. Dito nagiging interesante ang lahat. Habang sinasabi niya ito, may kakaibang tingin siya kay Daddy Pig. Inosente lang ba ang komento niya tungkol sa tanghalian? O baka may mas malalim na gutom ang lobo sa likod ng mga matang iyon, lalo na at may matabang Daddy Pig na nandun. Mapapaisip ka talaga kung anong iniisip ni Ginoong Lobo tungkol sa gutom niya. Huwag ding kalimutan sina Ginoong Leon at Binibining Buwaya na tagapag-alaga sa zoo. Sila ay mga purong kumakain ng karne, mula ulo hanggang paa. Pero nagtatrabaho sila sa isang lugar kung saan napapalibutan sila ng iba pang mga hayop. Naalala mo ba yung episode na pumunta sina Ginang Gazelle at playgroup sa zoo? Tiningnan ni Binibining Buwaya si Ginang Gazelle habang nagpapakain. Hindi ordinaryong tingin yon. Nakakatawang biro lang ba yon dahil isa siyang buwaya? O may tinatago ba siyang kakaiba sa ilalim ng kanyang anyo? Ano nga ba ang karaniwang kinakain ng mga ganitong likas na mandaragit araw-araw? Si Ginang Gazelle ang halatang natatakot sa mga hayop na ito na parang may hinuha na baka taglay pa rin nila ang tunay nilang ugali. Nakakalito talaga ang palabas na ito pag-isipin. Sa mundo ni Peppa Pig, may misteryo tungkol sa mababangis na hayop. Kahit hindi pa natin nakikita ang mabangis na hayop, yak may mga ganitong hayop sa mundo ni Peppa. Sa mga episode, napapansin nating natatakot ang mga karakter sa mababangis na hayop sa iba't ibang paraan. Sa episode ng zoo, sinabi ni Madam Gazelle sa playgroup ni Peppa na makakakita sila ng ilang mababangis na hayop pagpasok sa zoo. Makakakita tayo ng mga mababangis na hayop. Pero sa episode, wala naman talaga silang nakita. Pero ano nga ba ang kinatatakutan nila? Mga mababangis na lobo ba? Leon? Tigre? O oso? Posible kayang may mga lihim na gubat o tagong kagubatan malapit dito kung saan nakatira ang mga misteryosong mababangis na hayop na ito. Ang pag-iisip sa mga tagong nilalang ay nagpapasaya sa bawat episode at nagpapakuryoso sa atin tungkol sa misteryosong mundo ni Peppa. Medyo nakakalito ito. Sa isang episode,
Nanonood ang pamilya ng baboy kay Ginoong Patatas sa TV. Siya namumuno sa exercise program na normal lang, pero dito ito nagiging kakaiba. Sinasabi ni Ginoong Patatas sa lahat na kumain ng masustansyang pagkain na puno ng prutas at gulay. Sandali, gulay si Ginoong Patatas, tama? Ibig sabihin, gusto niyang kainin din ng ibang gulay? Medyo kakaiba yon, kahit sa mundo ni Peppa Pig. Mapapaisip ka, si Ginoong Patatas ba ay hayop na nagsasalita na naka-costume ng patatas? O siya lang talagang natatanging higanteng nabubuhay na gulay dito? Ano sa tingin mo ang nangyayari kay Ginoong Patatas? Ngayon, pag-usapan natin ang isa sa pinaka-nakakabahalang tanong tungkol kay Peppa Pig. Sa The Fire Engine episode, nagkita si Daddy Pig at soccer team niya para sa barbecue. Kapag tiningnan natin ang mga karakter sa barbecue, makikita natin na may zebra, kuneho at kabayo na mga vegetarian. Bukod sa kanila, present din sina Ginoong Bull at Ginoong Pig na kumakatawan sa dalawang pinakamalaking grupo ng karne sa barbecue, baka at baboy. Anong barbecue ang magagawa ng grupong ito ng mga hayop? Nakakabahala, di ba? Ilan nga ba talaga si Binibining Kuneho? Seryoso, pag-isipan mo, lagi mo siyang nakikita kahit saan. Siya ay nagmamaneho ng tren, nagtatrabaho sa supermarket, piloto ng helicopter, nagpapatakbo ng tindahan ng sorbetes, librarian, at nagtatrabaho rin sa istasyon ng bumbero. Hindi lang siya sa bayan ni Peppa, kundi sa buong mundo, ginagawa lahat ng trabaho. Isa lang ba talaga siyang napakasipag na kuneho na parang may superpowers? Miss Rabbit ba ay tito doon na minamana ng pamilya ng super empleyado? Oo, dito nagiging misteryoso. May pasilidad bang nagluklone ng Miss Rabbit para lumikha ng mga bagong kuneho? Napupuno sa bawat bakanting trabaho sa buong mundo. Talagang nakakalito at mapapaisip ka kung gaano kalalim ang misteryong ito. Bakit ang ibang mga hayop ay parang, alam mo na, normal lang na hayop, habang ang iba naman ay nagsasalita at kumikilos na parang tao? Pag-isipan mo yon. Si Peppa Pig kasama ang pamilya at mga kaibigan niya ay naglalakad gamit ang dalawang paa, pumapasok sa paaralan, nagmamaneho ng mga kotse at nagkukwentuhan. Pero pagkatapos, makikita mo ang mga ordinaryong pato na lumalangoy sa lawa o mga goldfish na basta lang lumalangoy sa kanilang mangkok. Hindi sila nagsasalita, hindi sila nagsusuot ng damit. Umaasta lang sila na parang karaniwang mga hayop na makikita mo sa mundo natin. Dagdag pa sa misteryong ito, nakikita pa natin na ang mga hayop na magkapareho ng uri ay iba-iba ang asal. Halimbawa, si Penny Polar Bear. Isa siyang mabait na kaibigang parang tao sa playgroup ni Peppa. Alam natin mula sa Antarctic Adventure ni Kapitan Aso na may mga ligaw na polar bear na nakatira sa nagyeyelong, malalayong lugar, tulad sa mundo natin. Paano napunta ang pamilya ni Penny sa bahay ni Peppa na malayo sa likas nilang tirahan? Ano ang dahilan ng kanilang paglipat at bakit sila parang tao kumilos di tulad ng ibang polar bear? Tahimik itong misteryo na magpapaisip sa'yo sa mga patakaran ng hayop sa mundo ni Peppa. Pagdating sa kakaibang asal ng mga hayop, si Miss Crocodile sa zoo ay naglalakad, nagsasalita at kumikilos na parang tao. Naalala mo ba ang episode ng klase sa gym? Sa isang pagbabalik tanaw, nakita natin si Grumpy Rabbit na hinahabol ng mga mababangis na buhaya na siguradong hindi pala kaibigan at sinusubukang kagatin siya. Kaya, may kaibigan kang buhayang parang tao. May mga normal at nakakatakot din na buhaya. Ano nga ba? Bakit may hayop na namumuhay parang tao? Yung iba ay nanatiling alaga o ligaw na hayop kahit parehong uri lang sila. Si Ginoong Fox ay kilalang kahina-hina lang karakter sa Peppa Pig. Sa isang episode, pinatulog ni Lolo Pig ang kanyang mga manok. Nang luminon siya, biglang lumitaw si Ginoong Fox na parang normal lang na talagang kahina-hinala. Alam nating kilala ang mga fox sa pag-atake sa bukirin tuwing gabi. Maring may ibig sabihin ang pag-ikot ni Ginoong Fox sa kulungan ng manok sa gabi. Sa episode na The Police Station, may mga poster sa labas ng istasyon ng pulis na may dalawang simbolo ng fox, isa sa bawat gilid. Ibig sabihin, hinahanap si Ginoong Fox ng mga pulis dahil lahat ng paninda sa kanyang tindahan ay may sticker niyang halos kapareho na nasa poster. Mukhang napaka-interesante nito, kahit na nakakatawa ito. Maaring ito ay patunay na siya nga ay isang profesional na magnanakaw. Mas nakakatawa pa dito ay makikita natin na si Munting Freddy ay likas na may hilig maging pulis. Habang nag-uusap sina Peppa at Susie tungkol sa hinaharap, ipinakita sa imahinasyon ng mga bata ang paglipas ng mga taon at nadaanan nila si Freddy na matanda na at pulis na ngayon. Baka arestuhin ni Freddy si Ginoong Fox sa hinaharap. Sino ang nakakaalam?
Pero siguradong may kakaibang nangyayari kay Ginoong Fox. Narito ang ilan sa mga misteryo sa Peppa Pig. At gaya ng dati, magkikita-kita tayo sa susunod na video.